Dinala ni Xi ang impyerno sa China dahil ang hinala ng pag-armas muli ng Iran ay kasabay ng pagbisita ni Donald Trump sa Beijing. Ngayong Huwebes, ika-14 ng Mayo 2026 dumagsa ang presyon kay Xi Jinping sa pinakasensitibong sandali. Habang nakikipangusasyon si Trump ng harapan kay Xi Jinping, lumitaw ang bagong impormasyon na may mga kumpanyang Chino na tinalakay ang bentahan ng armas sa rehimen ng Iran at sinubukang itago ang pinagmulan ng mga materyales gamit ang dituwirang ruta. Matagal nagbabala ang Washington na haharap sa mabigat na parusa ang Beijing kung mapunta ang armas ng Sina sa Iran. Ngayon, nagiging pampulitikang bitag ito para kay Xi. Ikukwento ko sa iyo ang detalye. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatili kang may alam sa mga nangyayari. Mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, simple lang ang paratang naglalagay sa China sa sentro ng krisis. Binababawi ng Iran ang lakas militar matapos ang mga pag-atake sa digmaan at lumalabas ang Beijing bilang isa sa mga pagkunan ng tulong hindi lang sa kalakalan. Ang nakataya dito ay kinabibilangan ng mga sistema ng depensa sa impapawid, mga bahagi para sa drone, piyesa na konektado sa mga misil at mga rutang ginagamit para iwasan ang mga parusa. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos noong Abril, sinusubukan ng rehimen ng Iran na buing muli ang kanilang kakayahan sa paggawa ng mga misil habang sinisikap ng Washington na maubos ang mga ito. Noong Mayo, inanunsyo rin ng kagawaran ng Estado ang mga parusa laban sa mga entidad na konektado sa mga programa ng Iran para sa drone at mga balistikong misil. Dito nagkaproblema si Xi. Sinubukan ng China na pumasok sa crisis bilang makatuwirang kapangyarihan, tagapagtanggol ng katatagan at ligtas na kalakalan. Pero kapag lumitaw ang hinala ng pagbibigay ng tulong militar sa Iran, hindi na mukhang tagapamagitan ang Beijing at nagmumukha itong hindi direktang taga-suporta ng paglaban ng Iran. Kung nais ni Xi ng katatagan sa kipot ng Hormuz, bakit may mga kumpanyang Chino na tumutulong sa rehimeng ginawang kasangkapan ng pangingikil ang kipot na ito? Ang Iran, ayon sa mga pagsusuring binanggit ng pandaigdigang media, ay nananatiling may mahalagang bahagi ng kanilang kakayahan sa mga misil kahit pagkatapos ng mga pag-atake na kanilang naranasan. Ayon sa ulat, napanatili ng Tehran ang 70 misil at mobile launchers at may access pa rin sa malaking bahagi ng kanilang mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Kinontra ng Komandong Sentral ng Amerika ang mas mataas na bilang at sinabi na may ilang mga pagtataya na hindi tama, ngunit hindi nila itinanggi na ang Iran ay may mahalagang kakayahan pa rin na nakatago sa mga estrukturang nasa ilalim ng lupa. Ito ang kinatatakutan ng Washington. Kung may mga misil pa ang Iran at may tumutulong sa kanila, pansamantala lang ang tigil putukan. Uma pausa para o regime respirar. Ang pagsabog sa Shiraz ay kasama rin sa kaparehong klima ng hinala. Sa mga balitang umiikot, ang lungsod ay iniugnay sa mga estrukturang militar, mga pasilidad sa ilalim ng lupa at mahahalagang imbakan para sa programa ng Iran. Iniulat ng Reuters na pinayagan na ng Iran ang pagdaan ng ilang mga barkong Chino sa rehiyon matapos ang kasunduan sa Beijing tungkol sa mga protokol ng pamamahala ng pagdaan. Nangyayari ito habang sina Trump at Xi ay tinatalakay ang pagpapanatiling bukas ng Hormuz para sa transportasyon ng enerhiya. Matindi ang pampulitikang epekto nito kay Xi. Kailangan ng China na tuloy-tuloy ang daloy ng langis, hindi maputol ang rutang kalakalan at maiwasan na makaapekto ang krisis sa Iran sa kanilang ekonomiya. Nagkasundo ang White House at Beijing na walang bansa ang dapat maningil ng bayad sa kipot ng Hormuz ayon sa impormasyong ibinahagi ng Departamento ng Estado sa Reuters. Ang kasunduang ito, lalo na ang dilema ng China. Kung sang-ayon ang Beijing na dapat malaya ang Hormuz, mahirap nitong ipagtanggol kasabay ang anumang tulong militar na mapapalakas sa Iran sa parehong daanan. Isa pang laban kay Xi, ang estruktura ng kalakalan ng China at Iran. Inanunsyo ng Washington ang mga bagong sanksyon laban sa mga network na konektado sa pagpapadala ng langis ng Iran papuntang China na kinabibilangan ng mga tao at kumpanya sa Hong Kong, United Arab Emirates at Oman. Nagpasya matapos ang mga hakbang laban sa mga individual at kumpanyang tumutulong sa Iran na bumili ng armas at bahagi para sa drone at balistikong misil. Ibig sabihin, ang problema ay isang buong mekanismo na may langis, pera,
piyesa, mga tagapamagitan at mga rutang planado para mapanatiling buhay ang rehimen ng Iran sa kabila ng presyon. Ngunit, ang mahalagang detalye ay ang paratang na tinutulungan ng China ang Tehran sa pagbawi ng kanilang lakas. Dumarating si Trump na may kalamangan, kitang-kita ng mundo. Kung nais ng China maging responsableng kapangyarihan, dapat nitong itigil ang pagsuporta sa mga rehimeng kontra sa pandaigdigang ruta at gumagamit ng milisya, drone at misil bilang pananakot. Ayon sa kasaysayan, matagal nang umiiral ang problemang ito. Noong digmaan ng Iran at Iraq, nagbigay na ang China ng mga misil laban sa barko sa Iran, kabilang na ang Silkworm. Noong 1987, ginamit ang mga sandatang ito sa mga pag-atake sa mga barko sa Golpo, kabilang ang mga konektado sa Estados Unidos at Kuwait. Matindi ang tugon ng Amerika, kabilang ang diplomatikong presyon at paghigpit sa pag-export ng teknolohiya sa Beijing. Kapag inaarmasa ng China ang Iran sa sensitibong rehiyon, hindi lang problema ng Tehran ito. Nagiging diplomatikong, ekonomiko at militar na gastos din ito para sa Beijing. Ang paghahambing na ito ay tumutulong maintindihan ang impyernong pampolitika ni Xi na yon. Noon, pwedeng itanggi ng Beijing, isisi sa mga tagapamagitan at sabihing hindi nila kontrolado ang buong daloy ng mga armas. Ngayon, dahil sa satellite, pagsubaybay sa dagat, parusang pinansyal, pampublikong intelihensya at pressure mula kay Trump, lumiit na ang puwang na yon. Kung gumagamit ang mga kumpanyang Chino ng ikatlong bansa para itago ang pagpapadala ng armas, maaring gamitin ito ng White House bilang patunay ng masamang hangarin. Kung lalayo si Xi, maiinis ang Iran. Kung puprotektahan niya ang Tehran, magkakaroon siya ng alitan sa Washington sa gitna ng krisis sa enerhiya. Naranasan na rin ng ibang mga bansa ang ganitong uri ng presyon noong nagpasya silang suportahan ang mga nakahiwalay na rehimen. Napailalim ang Hilagang Korea sa mga sanksyon dahil sa pagbebenta ng teknolohiyang militar at mga misil. Nagbayad ang Rusya ng pampolitika at pang-ekonomiyang halaga nang palalimin nito ang kooperasyong militar sa Iran sa drone at bala. Sunod-sunod na tinamaan ang network ng Iran nang mabunyag ng Washington ang kanilang mga ruta ng langis, piyesa at pinansya. Ngayon, mas malaki na ang China kaysa sa mga aktor na yon, mas umaasa sa pandaigdigang kalakalan at hindi na ito maaring magtago bilang isang maliit at api na bansa. Gustong pamunuan ng Beijing ang mundo, pero may kaakibat na responsibilidad ang pamumuno, kaya mabigat ang issue ng hinalang papapadala ng armas sa Iran. Hindi lang basta bumibili ang rehimen ng Iran, sinusubukan nitong mabuhay sa kabila ng militar na pagsakal, mabawi ang kakayahang umatake at mapanatili ang kapangyarihang mangikil sa Hormuz. Kung ituturing ang China bilang tagapagbigay ng ganoong palugit, papasok ito sa radar bilang aktibong bahagi ng krisis. Ginamit ito ni Trump para ibaling ang pagpupulong laban kay Xi. Kung nais ng Beijing ng langis, merkado at katatagan, kailangan itong pumili sa pagitan ng pandaigdigang kalakalan at pakikipagsapalaran Iranyano. Ngayon, ang susunod na hakbang ay dapat dumaan sa tatlong larangan. Ang una ay diplomatiko, kung saan pinepressure ni Trump si Xi sa mismong pagbisita niya sa Beijing. Ang pangalawa ay ekonomiko, na may mga bagong parusa laban sa mga kumpanya, bangko, mga operator sa pagpapadala sa dagat at mga tagapamagitan na konektado sa Iran. Pangatlo, militar, nagpapanatili ang Estados Unidos ng pagbabantay sa mga barko, alternatibong ruta at pinaghihinalaang pasilidad ng Iran. Maaring magpalipas oras ang China, itanggi ang tuwirang partisipasyon at isisito sa mga pribadong kumpanya, pero lumipat na ang krisis. Ang impyerno ay naroon noon. Só em Teherã chegou a Xi Jinping. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tapat na balita araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.